kakasuhan umano or under investigation ng DOJ itong si dating Pangulong Duterte dahil umano ito sa kanyang naging statement sa mga pagdinig sa Senado o sa House of Representatives. Nakita niyo na po yung pattern, mga kababayan natin, that na this is not for aid of legislation but this is for aid of prosecution. So ito na po, gusto nila i-prosecute ngayon si PRRD pagkatapos po magsalita ni PRRD no, at pagsagot sa mga ilang katanungan na nalaman po ni PRRD na yung mga questionnaire pala ay galing pala umano sa ICC kung saan nakipag-collab naman itong si Trillanes. Ang sabi po dito, the Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla confirms that the DOJ task force is investigating former President Rodrigo Duterte for possible violation of international humanitarian law and connection with alleged extrajudicial killing during his administration war on drugs. So, yan po yung kanilang accusation. So, international humanitarian law. So, ibig sabihin, no, with connection pa rin ito sa ICC, mga kababayan po natin. So, walang ligtas, no? Tama po yung sinasabi ni PRRD na itong si Trilling ay tauhan ni Marcos Jr. Actually, sinagot din po yan, no, ni Bersamin, mga kababayan po natin. Yung sinabi na yan ni PRD at tinatanggi po nila. At nagmamadali po sila, mga kababayan po natin. Now, obvious na nagmamadali po sila. Nakasuhan po itong si PRD or i-prosecute. Pero hindi ba nila naisip, no, na posibleng magdulot po ng matinding gulo itong plano nila na gawin kay PRD. Baka hindi po nila na-anticipate ito, mga kababayan, kung gaano karami po yung mga supporters ni PRD. Sige, paano pa kayo yung mga retired na mga sundalo? Yung mga pulis na ngayon ay nananahimik lang. Pero tinatanaw po nila na utang na loob ang ginawa ni PRRD sa 6 na taon na war on drugs. Kung saan ay nagdulot po ito ng katahimikan, kapayapaan po sa bansang Pilipinas at nagbigay, no, ng napakagandang imahe po sa kapulisan at kasundaluhan. Kaya nga naman, mahal na mahal po ng kapulisan at kasundaluhan ang dating presidente. Pero bakit ngayon ganito po yung ginagawa ng administrasyong Marcos? Bakit galit na galit po sila sa mga Duterte? Di ba, mga kababayan po natin, yung mga galit sa mga Duterte ay yung mga adiktos, benediktos, sindikato, magnanakaw, korap, no? At syempre, yung mga pusher din. So kasama sila dyan, yung mga narco-politics. Hindi kaya yung mga taong galit ngayon na nakaupo sa pwesto, galit kay Pangulong Duterte, sila yung mga binanggit natin. Di ba? Itong si Boyeng, bakit galit na galit kay Duterte? No? Si Marcos, si Tambaloslos, itong mga miyembro ng Quadcom, ano kaya yung mga background nila sa totoong buhay? Mga kababayan po natin. Kasi simple lang naman yung gustong isulong po ni PRRD. Transparency, accountability, at yung tunay na pagbabago na hindi po tayo nalulunod sa kalakaran ng illegal na droge, no, which is ito ngayon ang nangyayari sa ating bansa. At yan din po, no, yung advokasya ni Vice President Sara. At lipunin din, no, tapusin na ang pamamayagpag nitong grupo makakaliwa. Pero ngayon nakikita natin, ang grupo makakaliwa ay kaalyansa na rin, no, ng administrasyong ito. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And napansin niyo po si Boyeng medyo payat na, no? Mukhang ilang bulati na lang kailangan. Pero ito pa rin, no? Wala pa rin pagbabago. You have the Revised Penal Code and other special laws, and you have the Republic Act 1951. Sir, medyo malawak kasi yung minention sa Quadcom. Are we talking about galing po ng mayor pa siya, yung mga sinabi niya about ano yan mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy. Okay, diba? May mga strategy pa sila. Mag-overlap yan sa ICC. Choose our strategy. Sir, paano ba yun? Yung mga sinabi niya sa Quadcom, yun din yung gagamitin or may parang separate? Well, we want the charges to be separate from each other. Alam niyo, mga kababayan po natin, itong allegation kay PRRD sa mga ganitong klaseng issue, ginamit na po yan ni De Lima nung si HR pa lang si De Lima. Ginamit din po yan noong 2016 ni Trillanes na mga kalaban sa politika. Hindi po sila nagtagumpay, no? Nung naging secretary po yan ng Department of Justice, si De Lima, ginamit niya rin po yan.
may mga allegation, lumabas si Mato-Bato, Las Cañas, naghukay po sila, naghanap po sila ng buto ng tao para mapatunayan na talagang may mass grave, may nilibing na maraming tao sa isang lugar. Pero wala po silang napatunayan. Wala po silang na-file na kaso. Ngayon ay susubukan po ng Department of Justice. Siyempre alam natin yung nasa likod na mag-file umano ng kaso kay PRRD. Alam nyo ba na pinagtatawanan na sila ni PRRD? At sabi nga ni PRRD, hindi ako bobo, hindi ako tanga. Sa pagdinig sa House of Representatives sa mga tanong na hindi nakarapat dapat sagutin, at ang mga tanong na yes or no lang po yung mga sagot, yan po ay mga pinagbabara ni PRRD at pinahiya po sila dahil obvious po na ang kanilang mga questionnaire ay hindi po part of for aid of legislation, hindi po parte ng pagtatanong sa isang inquiry na para gumawa lamang ng batas. So, obvious po, nahalata po ito ni PRRD. So, ngayon, alam naman ni PRRD na ano yung patutunguhan nito. At alam ni PRRD na gagamitin nila kung ano man ang kanyang sasabihin sa Quadcom o nung nakaraan sa Senado. So, kaya nga po, limitado ang kanyang sinasabi at sinasabi nila na nakukompuse po sila dahil inconsistent daw po yung mga sinasabi ni PRRD. Siyempre, dahil kailangan niyang laruin, dahil alam niya na ito yung plano. At tinan mo, wala pa isang linggo, mag-file na ng kaso itong si Boying Rimulya. Ang tanong dito, paano sila magtatagumpay? At may maniniwala po ba ng mga Pilipino? So, if in case lang na magtatagumpay po sila, ano po yung kahihinat na nito, mga kababayan? Hindi kaya magkakagulo? O baka mapabilis ng pagpalit ng administration? Okay, abangan na lang natin, mga kababayan. At ako naniniwala, na sa talino galing ni PRRD ay hindi po nila basta-basta madidiin sa kung anumang allegation na gusto nilang patunayan at gawan ng kasinungalingan. Good luck na lang. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan.